Eto mga kababayan ha, dilawan ito ha. Ito si Serge Osmeña, the third ba ito? Oh. Kakampwet ni Leni Robredo mga kababayan. Pero mayroon pala siyang sinabi tungkol kay Marcos da Jr. mga kababayan bago ang eleksyon. Pinagwalang bahala na natin. Pinagtawanan pa nga natin ito eh. Di ba dati? Dahil akala natin dati, lahat ng sinasabi niya ay paninira. Apparently mga kababayan, ngayon totoo pala. Pero subalit natapwat. Ang nakakatawa mga kababayan, tayo na hindi naniwala noon, ay ngayon naniwala na sa sinabi niya mga kababayan. Pero etong mismong nagsabi na walang silbi, itong si Bongbong Marcos na Jr. mga kababayan, katulad ng kanyang amang walang silbi na si Marcos Sr. Eto nagsabi mismo na si dating Senadora Osmeña. Ngayon ay nawawala na. Hindi na natin naririnig mga kababayan na binatikos niya si Ngagva. Dahil mukhang kakampwet na nila, wisit. Nabaliktad na ang panahon mga kababayan. Gayon pa man. Pakinggan po ninyo ang sinabi niyang tumpak na tumpak mga kababayan. He doesn't know what he's doing. Tinutukoy niya ha, itong si Bangag ha. He doesn't know what he's doing. He had no... Tingnan niyang mga kababayan. Kanyang, ganyan. Meaning takam na takam yan mga kababayan. Mayroong mga substance yan na parang takam na takam siya. Nam. O ganyan. He had no experience in anything. Walang experience in anything. Laki sa layaw, Jeff Rocks. Ang sabi nga ni Tatay Digong, spoiled brat. There's no experience in school. Walang experience sa school. Hindi nga nakatapos ng mga kababayan kolehiyo. Nabigyan lang special diploma. At ang sabi pa niya, ay pareho lang naman yan Natapos o wala, basta mayroon kang diploma, pareho lang din yan. Pinag-aral mga kababayan sa mga magagandang paaralan ha, walang natapos. Shortcut lang niya, gaya kay Pacquiao. No experience in management. Walang experience sa management. There's no experience in politics. Lalong-lalo na sa politika. Although naging gobernador daw yan mga kababayan, anong sabi ng mga nakakaalam kung anong pinagagawa ni Marcos sa Ilocos Norte daw mga kababayan? Lagi yang absent, lagi yang wala. At parang placeholder lang din mga kababayan, tauhan sa ngalan na nailagay siya dyan. As a matter of fact, bilang ebidensya, ay tingnan nyo naman mga kababayan, ang lalawigan niya sa Ilocos Norte. Paunlad na ba ang Ilocos Norte? 2 presidente na mga kababayan ang nanggaling dyan. Puro Marcos, puro pamilyang Kawatan. Tingnan nyo Ilocos Norte kung ikukumpara mo mga kababayan sa ibang lalawigan. Napakalayo. Ilocos Norte, it's still a fourth-class province. Ang fourth-class province, Lord. Hindi man lang nailagay sa second class. Paano pa kaya first class? Fourth class. And they've been there already for how long? 60 years? And it's still a fourth-class province? Now, there's something to be said for that, right? There's something wrong. Right? I mean, if 60 years nakaupo na sila sa Ilocos, dapat first-class province na yan, di ba? At ngayon ha, si Bangag ha, andun na mga kababayan ha. Second Marcos na naupo sa pwesto. Dapat sana tinadtad ng mga proyektong development mga kababayan ang Ilocos Norte. Anong tinadtad nila? Flood control, Diyos ko Lord. Tapos marami pa daw ghost. Sa halip na tinulungan, pinagkakakitaan pa mga kababayan. He can't manage this country. That I'm absolutely sure. Tama ka talaga dyan, Osmeña. Pwede pakiulit itong interview mo ngayon. Sumbatan mo kami. Willing naming lunukin yan, Osmeña. Dahil sinabi niya ito mga kababayan bago mag-eleksyon. Sumbatan mo kami. Sabihan mo na, I told you so. Tatanggapin namin. Ang mahirap lang mga kababayan, itong mga dilawan. Itong mga dilawan na galit kay Marcos noon. Ngayon, I love Marcos ng mga buwisit. Ay nako, mga animal. And that's bad. That's very bad. You should have competence. You should have integrity. Walang competence. Tingnan nyo, natanggaletsa-letsa ang Pilipinas. Walang integridad mga kababayan. Double talk palagi ang mga pinagsasabi, iba sa pinaggagawa. Does not have integrity. So what are we going to get? I don't know what we're going to get, except it's going to be worse than what we have now. Worse talaga. Worse than his father. What we had before.
Everybody thinks Oh, eto kinumpara niya ha. Bago niya sinabi yon mga kababayan, kinumpara niya kay Marcos Sr. Si Marcos Sr. mga kababayan na nabudol tayo no. Kaya pala mga kababayan na ano, 'di ba, aside sa pinalibing siya na ni Tatay Digong mga kababayan sa libingan ng mga bayani, after nun pala mga kababayan, kumuha ng PR firm itong mga bangag. Cambridge Analytica, yun ang usap-usapan para i-rebrand. I-rebrand ang mga Marcos mga kababayan. And then, grabing campaign nila sa social media. At doon, parang nag-iba ang pagtingin natin sa mga Marcos. Yun pala mga kababayan, nabudol lang pala tayo dahil PR lang pala mga kababayan yun. Pautot. Marcos was a great man. Di ba? Yan ang kanilang PR mga kababayan. Na nung panahon ni Marcos Sr., maganda daw ang Pilipinas na parang Singapore. Ha? Since when tayo naging parang Singapore? Siguro Singapore nung mahirap pa ang Singapore. Maraming nagsasabi maunlad daw tayo noon. Maunlad tayo noon na wala ngang, Diyos ko Lord, hirap nga makapag-aral mga kababayan ang ating mga lolo't lola. Mataas siguro ang halaga ng piso mga kababayan kontra dolyar. Pero hindi yan ibig sabihin na maunlad tayo mga kababayan. Dahil ang nangyari noon, pagkatapos ng gyera, lahat nagpantay-pantay mga kababayan. Pareho lang ang currency. Hindi ibig sabihin mas mayaman tayo. Pareho tayo mahirap. Tapos, ang Pilipinas na nantiling mahirap hanggang kay bangag ngayon. Lalong naghirap. Everybody thinks that, under Marcos, we became number 2 in Asia. Number 2 in Asia daw. Pero hindi ibig sabihin na mayaman tayo nun. Dahil lahat ng nun nag-reset mga kababayan after World War II. Lahat tayo nag-back to zero. Maswerte lang tayo dahil mayroong mga kano dito mga kababayan na tumulong sa pag-rebuild sa Pilipinas. Pagkatapos ng gyera talaga. Pero after nun, nung peacetime na mga kababayan, dyan na nangurakot ang diktador senior. We were not number 2 in Asia. We were kulelat in Asia. The sick man, ang bansa nga sa ating sick man of So Asia. they're saying that the Philippines would have been Singapore if Marcos Muscular. had lived. Are you kidding? We would have been down in the dumps like Bangladesh or Laos or Cambodia. No? Yan talaga ang kanilang budol, no? Na kung hindi lang daw ng gulo mga kababayan, ang mga dilaw, Singapore na daw sana tayo ngayon. Siguro na ubos nakaw mga kababayan ni Marcos. Sila, ang pamilya Marcos parang Singapore na. Pero ang Pilipinas, manatiling mahirap yan mga kababayan. Not Singapore. As a matter of fact, if you look at the growth Di ba 20 years nga siyang nakaupo? Naging Singapore ba? rate in Marcos' time, it was about 3.8%. Our growth rate was already about 6 to 7% a year. So, Year yan, no? after year. Yan, no? 3% mga kababayan. Marcos Senior, ha? Tapos kay Marcos na Junior ngayon, 2.8. After na Marcos, mga kababayan, tsaka palang sumigla ang ekonomiya. Dahil wala lang mga martial law, Naging 7 up to kay Tatay Digong, 7. Nadali lang tayo sa pandemic, pero nung kasagsagan talaga, 7% mga kababayan. And then kay Bangag, pababa ng pababa hanggang ngayon, naging 2.8 na lang. How could we have been number 2 in Asia if our growth rate was only 3.8%? And Sa kanyang tatay, 3.8. Ngayon, mga kababayan, na-disgrasya pa tayo. Saka kay Da Junior, 2 point plus na lang. at that time, Singapore, Malaysia, and Thailand was already growing at 7 to 8%. And we were at 3.8%. How could we become number 2 in Asia with that rate? This is really so ridiculous to me because walang base yung sinasabi nila. As a matter of fact, Lee Kuan Yew, the Prime Minister of Singapore, who before he died, he wrote a book. He wrote this book in 1992. And he said, there's one thing I cannot understand about the Philippines. Why did they allow the family of the dictator back in as if nothing happened? Oo nga, no? Kasalanan natin, mga kababayan, no? Pinabalik natin ang bangag, no? Ayun, mga kababayan, mas malala pa ang ginawa. Mas malala pa ang ginawa ni Da Junior, mga kababayan, pag nanakaw. And it's true, we Filipinos also have a short memory. Ikaw din, short memory ka rin. Nagka-amnesia ka na ngayon Bakit hindi ka na nagsasalita? Ang
itsura nito, parang yung duwende, mga kababayan. They didn't know that they would come to this point wherein they would now be on the verge of becoming president of this country. And then that is, Naging presidente na nga at tama nga yung mga sinabi mo. Pero nasaan na yung reklamo mo dati? to me, a total crime on our part that we allowed this to happen. Oh, Marcos was really bad for our country. He was bad. the The worst. president we ever had. Now, of course, Marcos did good things, no? Like, he built Pero kumpara sa ginawa niyang damage sa ating bansa, mga kababayan, mas marami siyang ginawang kasamaan. Marcos. CCP, Cultural Center. Yan lang. Madali lang namang mga kababayan eh. Pero walang kwenta yun because first, they were overpriced. Kasi, Ginawang negosyo kaltas din. sila ng kwarta. He started depositing. Tingnan nyo mga kababayan, Kaya buisit yan si Marcos Sr., mga kababayan, dahil naglagay siya ng role model sa kanyang sarili, mga kababayan, kung paano magnakaw sa Pilipinas nang nakakatakas lang sa pananagutan, mga kababayan. Naging nakasaksak sa tao si Marcos nga, nagnakaw dati. Ngayon, nakabalik pa ang kanyang anak. Hindi sila napanagot, walang Marcos na nakulong. Di, ang isip ng mga politician na sumunod sa kanya, mga kababayan, magnakaw din tayo. Siya ang naging role model, mga kababayan, subconsciously ito sa mga kawatan, mga buaya, mga kababayan sa gobyerno. Kaya masama yung Marcos Sr. na yan. Big sums of money Punyetang yan. abroad. And this was proven because, the $600 million in Switzerland, binawi natin. Bakit? Sinabi ng Sequester yan, ha? Pero ngayon, mas lalo pang, mas malaki pa, trilyon na talaga ninakaw. It belongs to the Filipino people, not to Ferdinand Marcos. The Junior. Philippine utang. The foreign debt of the Philippines in about 1965. Ngayon, grabe makautang si Marcos, wagas, no? Wala pang pandemic yan, ha? Sobra-sobra pangungutang, wala pang proyekto. 600, Wala pang build. 700 Saan million punta ang dollars. pera? It was Saan napunta? Isipin nyo na lang yung mga kababayan. Walang build. Walang pandemic. Saan napunta ang pera? went up to $27 billion. Sana napakarami na at the nating end of proyekto. Marcos' term. From Ninakaw ng mga 1986, buhayang kurikong.com. when Cory took Isa ding, over, isa ding hudas, mga kababayan. Itong talagang dapat pag-umpugin ang ulo nitong mga Aquino at mga Marcos, no? Walang mapipili sa dalawa, mga kababayan. Puro mga salot. Our $26 billion foreign debt. I Majong! have said that Magjong we ka! shall honor it. we were just paying off debts. Siguro pa, kung si Ninoy, mga kababayan, yung asawa ni Kurikong, kung buhay pa yon, pwede pa yon siguro na maging politician. Pero yung si Kurikong talaga, mga kababayan, walang alam niyan dahil nagmamadyong lang daw yan eh. Utang. Even now, we're still paying off utang. Bibigay nila sa amin yung CCP o yung Folk Arts Theater. Katapos sila, they'll run away with hundreds of billions of dollars. Ngayon, trillion na. I think that is something we really have to think about. What is your message to the supporters of EDSA 1986 who are fearful? Hindi na. Bago pa kasi ang eleksyon nito. Ito na dapat sana tinanong mo, Manang. What is your message to your future self? Sa July 2026, maririnig namin ang iyong mensahe sa sarili mo. Nanahimik na eh. Of defending the narrative amidst the attacks from the Wala nang reklamo sa Marcos, mga kababayan ngayon. The worst things about martial law, which is of course, Buhay pa ba to? Baka patay na, wait na natin alam ha, na mayapa na ba to, mga kababayan? O ano? Naturally ha? O buhay pa? Hindi natin alam. Wala tayong nabalitaan na sumakabilang buhay na to, pero kung buhay ka pa ha, magsalita ka. Ibalik mo yung pinagsasabi mo ngayon. Dahil, agree na kami sa'yo. Marami na tayo. Huwag mong sabihin, bumaliktad ka na. Utak dilaw talaga, mga kababayan, kung ganyan. torture and detention of political prisoners. Ang dami, That was only suffered by a na-recall nila, Ang daming na-torture, ang daming pinakulong. Nangyayari na rin yan ngayon. So about 70,000 people were arrested and detained. Yan, The 3,000. Ngayon, mga kritiko. 4,000 that were killed. And
15 to 20,000 that were tortured. Mm. But that was only 1/10 of 1% of the total population. No, 1/100 to 1% of the total population of the country, which was 70 million. So, 70 million pa. Ngayon, 180? the other people were not touched. Hindi naman sila inaresto, hindi naman sila kinulong. So, okay lang sa kanila. But it was the economy that was really bad. Mm. Yan talaga mga kababayan. Fake na fake yung propaganda nila na maganda ang buhay natin sa panahon ni Marcos. Never naging maganda ang buhay sa panahon ni Marcos Sr. Is what Lalong-lalo na kay Day Jr. that you can never forgive Marcos for. We were never so poor, except at the end of World War II. We were never so poor. Ayan, mga kabangagan. Samantala dito tayo mga kababayan sa diskusyon ni na Banakbay. Itong Pilipinas parang malala na talaga yung sakit. Kailangan Wala na sakit. Bumalik na tayo sa pagiging sick man of Asia dahil kay na Ngagba. ng isang revolusyon. Na ano ito revolusyong papayapa hindi pag-aarmas. Baka may sedisyon na naman dyan. Wala Kailangan pa. talaga ang leader, may tapang at may malasakit. Ngayon, ang tapang ni Bangag is ang amoy mga kababayan lalong-lalo ng bunganga. Amoy kanal, imburnal. Yun talaga. Sabi ni Dean Chase, Hindi traidor ang magiging vice president. Kung magiging presidente si Inday Sara, kung sino ang itatandem kay VP Sara, dapat protektahan natin mga kababayan ang katandem niya na hindi siya tutuklawin. kailangan ang kanyang vice president yung talagang Baste! We want Baste! VP Sara, Baste! Duterte! mapagkakatiwalaan mo. Yan ang aking first choice. Next is VP Sara, Senator Marcoleta. Pero kung hindi makakalabas si Senator Marcoleta bago mag 2028, mahirap siya mga kababayang hindi makakapangampanya. Senator Sara Bongo. Yan lang ang pagkakitiwalaan natin. Si Senator Robin, gusto natin senador lang yan. Pero Baste, Marcoleta, Bongo, yan ang priority. Simulan hindi magta-traidor. Kahaman natin. Oo. Hindi, pero sandali. Nung na-interview natin si VP, ang sabi niya, dapat yung vice president ang focus, hahabulin yung mga magnanakaw, yung mga gumawa ng kasalanan sa Yan nga, si Senator Marcoleta ngayon, mga kababayan, kinausap niya. Kaya pinauna lang pinakulong para hindi na makakapangampanya. Senator Robin, kung kayo ba, hahabulin niyo po ba yun o pababayaan niyo na lang yung mga... Kung ano ang order ng presidente, dapat gagawin ng vice president. Kaso lang, ano yan, Senator Robin sasabihin nila, bakit ngayon, Vice President si Sara, bakit hindi niya sinusunod si Bangag? Baka sabihin nila niya ng ganyan, reasoning, Senator Robin. Kahit ano, kung pwedeng tanggapin mo lahat, tatanggapin mo lahat. Lahat ng sisi, lahat ng ng trabaho mo Pero ang Pero ano kaya siguro mag-create mga kababayan ng bagong ahensya na opisina para makipaglaban sa corruption. Ibalik siguro yung PACC dati na inabolish si Bangag sa first day of school ni Bangag. First day high. Inabolish ang PACC. nangyari kasi, di ba si Pangulong Duterte, ginawa niya yan. Nakulong pagkatapos. Kayo po ba? Handang makulong kahit Of course. Bakit? Magiging presidente ba si Senator Robin? Hindi naman. Tapos ng administrasyon ni VP Sara. Hindi, siya na presidente nun Hindi, what? Refresh us. Anong pinag-usapan nila mga kababayan na mag-president si Senator Robin? I think hindi naman hinahangad yan ni Senator Robin mga kababayan. Gusto nga niyang mag-stop na. Pero gusto natin magpatuloy siya bilang senador. May continuity tayo. Alam nyo, ginawa na ni Presidente Erap yan na talagang siya yung PAC dati. Kung talagang yan ay mapupunta sa kamay natin. Halimbawa lang, kahit hindi naman tayo Vice President, kung halimbawa, italaga niya tayo. Di ba? Sa anti-corruption. Si Inday, at italaga niya tayo sa anti-crime, papapilang ko yan. Papapilang ko talaga yan. Kasi ako, una, criminologist ako. Nakulong ako. Amoy pa lang ng tao, alam ko na, tingin ko lang, alam ko na. Si Marcos. Nanamoy Ito, mo. nakulong ko talaga to. Kasi napag-aralan ko yan Nakulong ako. Kapatid ko, si Kuya Romel, nakulong din yan sa maximum pa. Maximum. Anong kasalanan ni Romel? Namin, hindi ito nakuha sa libro.
Actual. Ito yung pinagdaanan namin. Mabubusog ba ang mga isda sa Manila Bay pag sakasakaling ikaw? Wag mo nang dagdagan ng ganyan, baka gagamitin na naman yan. Alam mo naman yung mga chismosa, mga kababayan, ha? Mahilig sa chismis. Formula yan ni Digong. Sa tingin talaga natin yung yung mga sabing ganyan ni Tatay Digong, mga kababayan, saywar lang naman yan. Dahil yan ang lingwahe ng mga kriminal, mga kababayan, tinatakot lang niya. Pero hindi talaga, mga kababayan, na talagang papatay ni Tatay Digong ng ganyan-ganyan, papakain sa Manila Bay. Mga pating? Hindi. Idadaan, mga kababayan, sa law enforcement. At kung manlaban sila, bahala na sila. Kasalanan nila yung mga bangag. Magje-jet ski ka ba sa South China Sea? Alam mo, nung nagpunta ako dyan, naalala yun, nagpunta ako dyan. Unang-una, hindi ko nga alam ba't siya Ang nag-jet ski, yung mga mga kababayan, mga dilaw na mga buwisit, na parang nagsasaya, nag-outing lang, sinagranada ang mga mahahaba ang wala tayong sinasabing anong mahaba, ha? Sila ang nag-jet ski na parang nagsasaya lang ang mga buang. Natawag ng senador, siya ang unang-unang pumunta dyan. Ako unang Bago pumabil si Tiberos. Wala lang akong Virus. ganong, kasi ang kasama ko noon mangingisda. Wala lang akong ganong klaseng yaman na nakapagdala. May nagpunta doon di ba? Pero believe tayo sa mga dilaw, mga kababayan, no? Sina Lovely Granada. Barko talaga sinakyan. Saan nakakuha ng pambayad ng barko ang mga ungas na to? Parang sponsored, mga kababayan. Grabing ito na mayayaman itong mga dilawan, mga kababayan, no? Marami silang funding, no? Naka-jet ski. Wala lang akong ganong yaman. Ay, Nakapagdala ako ng jet ski. Mga oligarch kasi ang nasa likod niyang mga dilaw. Ako, nakipaghabulan talaga ako sa mga China Coast Guard. Talagang may video po yan, may pelikula. Pinalabas pa po yan dito sa SMN. Yung mapapil, ginawa na ba niya yan? Yung may paghabulan dyan? Puro sat-sat din lang yung isang yun. Si Tariela, mga kababayang, basa yung bunganga. Oo eh. Pero sa Rocky, may malam tayo. Kasi, ayun na, sabi Ano, Sir Jack? Kung presidente siya, gusto yan yung vice president niya. Hahabulin yung mga kriminal, yung mga nagnakaw. Balik tayo doon. Ang sabi ni VP Sara, may na-recruit na siya, ha? Hahabulin daw ang kriminal at saka mga kurakot. Okay lang ba sa'yo, habulin mo yung tropa mo, kaibigan mo? Oo. Sino ang kaibigan niyang kriminal? Wala namang, sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon, hindi dapat As if naman may kriminal sa mga kaibigan. tayo kaibigan. Walang ganyan kamag-anak. ang naging mentalidad natin. Wala tayong, alam mo, parang dapat ang gawin natin, parang ginawa ng Mother Russia. Ginawa ni Putin. Sinabi niya doon sa mga kaibigan niya, kung hindi kayo magbabago, umalis na lang kayo. Dapat ganun. Itong mga to, iwan nyo dito lahat yung mga kayamanan yung pinagkukuha. Umalis na kayo. Paano kung ayaw? Wag lang ganyan na paalisin na basta-basta. Dapat panagutin, mga kababayan, pagbayaran nila ang kanilang pagnanakaw. Ay, wala na tayo. Nag-warning ka na. Alaputin tayo. Paano kung manlalaman? Mag-ano? Manlalapay. Lalaban sa... Hindi na intindihan na yung Senator Robin. Manlaban pala. Gulo mo kausap eh. Maglaba eh. I-text mo na lang. Wala tayo. Alam mo, kasi ako yung taong hindi naman ako mayabang. Ganito yan. Nakikayuhan. Hindi naman ako ganun, di ba? Pero pumapalag naman ako. Ayan. Pumapalag. Gusto ko marinig? Actually, alam mo, inaantay nga ng mga yung magkaroon ng Richard Gomez part 2. Masuntok, mga kababayan. Richard Gomez. Sa pool sa mukha, si Richard. Senado eh. Best friend na natin. Best friend. Pero yung inaantay ng iba, di ba? Yung Traidor yan si Richard Gomez. Pina-impeach si VP Sara. ilalusob na lang. Pag kumano na yan, ilagay na yung kamay sa ano. Ako manon na yun, ha? Lagi nga nilang sinasabi na ako daw yung mag-uumpisa ng gulo. Hindi po. Nakikita nyo naman nyo, pagka may ganun, pinapasok ko yung kamay ko dito. Ibig sabihin, disiplinado naman po ako. Wag ako siya, susuntok, manununtok na yan, manununtok na po. Kahit naman po nung pinagtutulak ako doon, hindi nakita nyo ba akong
Parang ang niyakap ka ron. Hindi ka ba na-violate nun, Sen? Kasi ang daming lumabas na mga ano nun eh. Parang iba eh. Hindi naman, Iba hindi naligaw. di ba, Ano yan, bading? hindi ko din naman po yun. Hindi, baka lang naligaw kasi. Nagtaka ako nung nangyari yun eh. Nagtaka nga ako. Bakit? Bakit ang kamay maligaw? Ano to? Ba't niyakap ka gano'n? Parang ano? Hindi, Niyakap tapos naligaw ang kamay papunta sa ano? Hindi naman sila mga mga Nasa kalding kayo? Naku, Percivalis. Di ba, malupit medyo nagulat din ako eh. Oo, nagulat din ako. may pag... Sir, Ayun. yung ano, yung Mas malaki. maiba tayo, yung sa parang babae na nag-ano sa'yo na, ba't wala bang bumaril dyan? flight Ano yan? Ano masabi mo? Na, ano kasi ako doon eh, nagulat ako. Na ganito na ba ang bansa natin na pwede kang Oo. magsalita Yan mga kababayan na yun ang threat, di ba? Na wala bang pwedeng bumaril dyan? lang ng gano'n sa dito. Wala bang babaril dito kay Robin Padilla? So ano lang ako kasi sunod-sunod na krimen tapos may gano'n na tao. Ang nag-react yung mga kapatid kong Muslim. Parang ang gusto nila i-boycott yung isang airline. So nag-react yung airline. Tinanggal nila Empleyado pa naman mga kababayan ng Air Asia. Air Asia ba yun? yung babae yata sa trabaho. So ako naman, wala naman akong intention na mawala. Ang hirap-hirap na nga ng buhay sa Pilipinas. Magtatanggal ka pa ng isang batang babae na hindi lang alam ang sinasabi, na nahawaan lang ng kabaliwan, di ba? Sabi ko doon sa Asia. airline, na sana ibalik na lang yung babata. Natuto na yan eh. Siguro hindi na nauulitin. So, binalik na po. Sana po. Kasi ang huli naming pag-uusap, noong Monday, gagawin ng airline. Bakit tila mga babae yung mga bumabanat sa'yo, no? Parang, hindi, di ba? Kasi, si Angel, parang kulang sa aruga. Kulang sa aruga. Patron natin. Yung babae, parang kulang din sa pansin. Laging siya ang target, ano? Meron ka. Sino pa? Meron ka. Lawaistro. Si Kapunan na kulang sa regla. Del Castro. Kapunan! Unyetang kapunan ka. Sino? Ano? Yung nano sa kabila, yung ano ba yun? Bakling. Falsifikado ba? Oo. Pauses. Yung gay? Oh. Gaydar? So mukhang... Gaydar yan. Mga falsisi. No? Ang mga... Doon sa mga babae, pwede naman niyo po akong diretsahin. Huwag niyo na pong daanin sa ganyan. Opo, kasi ano pa yan eh, paligoy-ligoy pa tayo. Pwede naman akong diretsahin. Saan kinetic energy o kinetic force? Kinetic. May kinetic Inventor. Invented. Yun daw mga Duterte, may kinetic Force. force. Kaya Hindi, maulit na yung mga tao. Yan, di naman Duterte yan. Yung gustong magpabaril sa'yo. Kung dami niyan, mga baliw. Kaya pala matagal si Luistro. Lawaistro. Hindi ba naglaway? Delikado tayo dyan. Balik na tayo kay Patron. Lawaistro. Maganda yung mga usapan kay... Sir Lito Banayo, impeachment. Yung performance ng doon sa article na betrayal of public trust, yung grave threat, at saka yung inciting to sedition from day 1 hanggang sa nagtapos kahapon. Anong masasabi mo sa performance ng parehas na kampo? Yung Basta walang napatunayan mga kababayan ang prosecution. Yan lang. Yan ang sigurado nating nakikita. prosecution, ang target nila, kumbinsihin ang tao na masamang tao si Inday Sara. Yun Wala silang defending based on legal precepts, no? Ang problema, hindi naman, ako tingin ko, syempre hindi makakapagsalita si Sen. Robin, but ang tingin ko yung mga senador, hindi lamang yung minoriya ngayon na may simpatya, dun sa article na yon kay Vice President Inday Sara, merong mga nasa mayoriya na nabuisit dun sa testimony nung dalawang, yung si Lotok at sino yun, yung mas ninauna.
Lalo na nung kay Matibag. Kasi halatang nagdo-drawing eh. Nangbobola eh. Diba? Nag-iimbestiga ka ng napakataas na opisyal pagkatapos mali-mali yung affidavit mo, mali ang pecha. Hindi mangyayari yun eh. You have to be very thorough. Hindi pwede yung pawardi-wardi ang imbestiga. NBI ka eh. Kung pulis patola ka, baka maniwala pa ako. NBI ka, di ba? Kaya ako, tingin ko dyan sa article na yan, hindi lamang yung minority. May mga siguro 4 o 5 doon sa majority na hindi boboto dyan sa... Ano? Oh, pero sabi nila kasi lagi nila sinasabi, pasabog. Nung umupo ba, itong si direktor, pinakamagaling na direktor sa Pilipinas, sa kasaysayan. Nung siya ba yung inilagay dyan, nakatulong ba siya sa prosekusyon? May pagsabog ba kayong nakita? Wala. Wala. Direkta yung sagot. Siya yung Diba? sumabog eh. Hindi, para Englishin natin, it was a big fart. Oo ha. Dito naman sa issue ng pagsusubpina ng mga tax records, ng AMLAC, ng mga bank statement, anong masasabi nyo dyan? Kayo ba pabor dyan? Hindi ako abogado no, para ano diyan, no. Pero ang tingin ko, meron namang kulatilya yung decision ni Senator Chis Escudero, yung presiding justice, na sinabi na gagamitin lang benchmark yung from 2007 to 2022. Pero ang talagang pwede lamang gamitin doon sa articles of impeachment ay yung 2022 to 2020, hanggang ngayon, 2025 or 2026. Benchmark lang yung kasi hindi pa siya impeachable official nung panahon na yun eh. Merong ganong kulatilya si Chis. Kaya lang yung tendency na baka maabuso eh. Kasi katulad nung laging sinasabi ni Senator Cayetano, nung babaeng Cayetano, sabi niya, kung ano yung nasabi na at narinig na, hindi mo na pwedeng ma-unhear yun. Oo, kasi yung nga- mga na ilabas na rito, hindi mo na pwedeng alisin yun dahil nailabas mo na kahit mali. Kasi diyan lumabas yung kay Matubato ba yun? O Las Cañas, Las yung Cañas, statement ni Las Cañas. So, nailabas, pero hindi naman pala dapat ginamit dahil una sa lahat, di naman notaryado, di naman kasama dun sa kaso, pero nailabas na. At hindi mo na mababawi yun. Baka ganyan din ang mangyari dyan, maabuso yung... Hindi, yun nga. Ginagawa nila kasing demolition job ito kontra kay Inday Sara eh. Maaaring yung mga senador, yung senator jurors, hindi nila makukumbinse. Pero yung taong bayan, baka mabola nila, maloko nila. Ganun ang laro. Halimbawa, yung AMLC, di ba si Kim Enares na dating BIR commissioner, na-interview siya eh. Tahasan niya sinabi, yung AMLC walang karapatang mag-release ng data. Kasi nasa batas yun eh. Yung batas na natin na gumawa tayo ng creating the AMLC. No? Walang karapatan yun. Pero sa 1987 Constitution yun. Paano yung 2026 Bendalo Constitution? Bendalo. Anything goes. Pero maganda yung sinabi ni Senator Robin dun sa kung gusto nyo buksan na lang lahat. Handa ba kayo, Sen? Yun ang inaantay ng taong bayan. May Kaya kumagat ba sa hamon yun na yan? Nung sa salin, gusto ko naman purihin din yung mga kasama kong senador. Nung sinabi ko yan nung aking privilege speech, kasi FOI ako yun Freedom of Information. Privilege speech ko yun, hinamong ko yung mga mambabatas. Bilib naman ako dun sa mga kasama kong senador. Nung nilabas ko yung akin, nilabas din nila yung kanila. Kaya sana dito, sa hapon natin, na pati yung mga bank records, gawin natin. Properties, lahat. Kasi yan ang gusto ng tao. Kaalaman, no? Actually, 2 bansa na lamang ang meron pang bank secrecy law. Pilipinas tsaka Lebanon. All countries all over the world, walang bank secrecy law. Only the Philippines and Lebanon. Ano ito? Lahat kahit ordinary citizen? Walang bank secrecy law. Pag kailangan ng batas na tingnan yung iyong bank records, can be done. Naku, di malalaman Order kung lang. sino nagbayad dun sa namatay na vlogger. Ayan na. Oo. Ano na? Diba? Pwede lumabas lahat. Dito lang, tayo lang. Lebanon at saka Philippines. Pag yan ang ginawa natin, matutuwa ang taong bayan. Yan yung mga isang hakbang
na sana, inshallah, pagka nag-iba na ng administrasyon, maitulak natin. Pero yan. hindi po ba maabuso yan? Hindi. Mas mahirap yung para sa akin kasi pag ikaw ay nasa gobyerno, payag ka kung ang taong bayan ang umaabuso sa'yo. Kesa naman ikaw ang umaabuso sa taong bayan. Taga-gobyerno ka eh. Okay lang yun. Walang problema doon. Dapat handa ka doon. Baka bumaba yung survey bigla ni Senator. Dahil sa sinabi niya na yan, ang dami niya makakalaban dyan. Mga magnanakaw lang naman mga kalaban niya eh. Bayaan na natin yun. Pero maiba tayo ha. Total, kanina pa natin binibiro si Senator, no? Matanong ko na rin si Sir tsaka si Senator sa pagka-Vice President. Diretsuhin na natin. Kayo po ba, halimbawa, sinasabi nyo, dapat taga Maynila, kasi para di ba, taga Luzon. Ngayon, sinasabi naman ni VP Sara, yung ipaglalaban, yung hahabulin. Pabor ba kayo? Ito na yung tanong. Pabor ba kayo na mag-Vice President si Baste o si Senator Robin? Baste. Basta Vice President Inday Sara? Hindi naman pwede yun. Ano, napuso yun. Hindi maganda. Hindi maganda. Hindi maganda. Masyadong parang dynastic, Hindi siguro. Pero, as a political strategist, dapat, kung taga-South ang kandidatong presidente, mas maganda kung ang kunin niyang Vice President, taga-Luzon. Hello! Senator Robin! Linawin natin na baka mamaya tinutukoy si Senator Amy, yari tayo dyan. Hindi naman siguro, no? Babae mukhang. Ayun, para malinaw lang. So, kailangan lalaki. Well, normally, binabalansi mo yan no? Meron lang mga pagkakataon sa ating kasaysayan na hindi nasunod yon. Cory and Doy. Yung isa taga Tarlac, yung isa taga Batangas. Si Macapagal at saka si Noli de Castro. Si Gloria at si Noli de Castro. But mula nung si Pangulong Duterte, nabalik yung north-south balance no? At lumakas ang Mindanao. Ngayon lang na nakita ng buong Pilipinas na ang Mindanao pala merong isang boses. Kaya napakahirap mong manalong senador kung kalaban mo si Vice President Inday Sara. Kasi 24% of the national vote is Mindanao. Nakita mo yung resulta ng 97% si Inday Sara sa Mindanao. Tapos, yung Visayas, that's 20% of the vote. 10.5% of that is Cebuano speaking. So, 24 plus 10.5, you're talking 34.5%. Puwera pa yung mga Bisaya dito sa Manila at all over Luzon. No? So, mas maraming Bisaya kaysa sa mga Tagalog. Sa So, totoo pag lang. bumoto ka sa impeachment ni VP Sara, re-electionist ka, patay delegates ka na. ka. May Oo. problema ka. Pero ang tanong dito, halimbawa lang, hypothetical, nagtanong si VP Sara Duterte, Sen Robin, pwede ka bang maging vice? Nakakatakot yung tanong na yan. Siyempre, pag dumating yan, alangan naman tanggihan ko. Ano naman nun, di ba? Napakapangit para tanggihan. Wala pa sigurong nagmamahal sa Duterte na tatanggi sa ganyang... Basta isa lang ang tanong ko sa kanya. Approve ba yan ni Digong? Yun. Yun. Yun lang ang Paano tanong. kung si Opo. Digong sumulat sa'yo mula sa Opo. Hague, sinabi niyo sa 2028, gusto kitang maging Vice Tulungan President. mong anak ko. Ay, kung kay Ma'am Inday, 100%. Pag si Digong nagsabi, 1,000% yes yun. Opo, So, opo. VP Sara Duterte, narinig nyo na po ang sagot. Tapos na eleksyon. Tapos na eleksyon. Dinideklara na natin Finish ngayon pa na. lang. Tapos na. Paano si Ontiveros? Si 0.001 yun. May death threat pa. May death threat. May Bakit death- death threat ng 0.001? Ibig sabihin nun, wala kang bilang eh. Bakit kaya may death threat yun? Kayo po ba, Senator? May death threat kayo? Magmula po nung siyempre, noong sumama po tayo laban sa mga NPA, hindi po nawawala yan. Nandyan yan. Ako naman, laging ang tiwala ko sa Panginoon Diyos eh. Alam niyo, ako'y tagahanga ni Fidel Castro. No? Si Fidel Castro, sa dami-dami ng death threat dyan, hindi yan nadali. Ang sabi niya, ang hawak lang niya, morality. So, ako naman, naniniwala ako ang aking intensyon sa bayan.
maganda. So, okay lang. Tatay ko binaril. Pero Oo. Opo. Posible po Nagsasalita kaya- sa entablado, no? Opo. posible po kaya ang isang kasamahan nila ay ide-death threat nila? Ito kung hirap sagutin yan. O hindi kaya baka gusto niyang tumaas yung ratings niya para kaya maggagawa-gawa siya ng death threat sa sarili niya. Nako, ewan ko lang. Anyway, patapos na tayo kaya siguro hingan na natin ng last message. Salamat muna tayo. Oo, salamat Maraming po. salamat sa pagpapahiram mo ng iyong talino sa amin. Sana hindi po kayo nadala. Sir Lito Hindi. Banayo. Hindi naman. Konting pasensya na kaalaman kasi, lang. ano kami, unorthodox, unconventional. Yung Banateros, iba kami. Masaya, Oo, kami. masaya. Hindi kami magalang eh. Tsaka pasmado mga bibig Pasmado namin. eh. Oo. Lalo na to, pasmado talaga eh. Sana po mapaunlakan nyo kaming muli sa susunod at syempre maraming salamat sa ating iginagalang kay Mr. Chair. Senator, Vice Senator President, Judge. President lahat na. Oo, Senator Robby Padilla. Isa sa pinakamakabayan na taong nakilala ko na hindi mapapel. Hindi mapapel. Ha? Senator Robby Padilla, maraming salamat. Salamat po. Thank you, Senator. Thank you, Sir Sige Lito. po, may yung unang huling mensahe sa ating mga kababayan. Siguro kung tatanungin ako tungkol sa SONA ng Pangulo sa darating na Lunes, dahil napakahirap na talagang magkaroon ng solusyon itong mga pagtaas ng presyo, yung kabuhayan ng tao. At least seryosohin niya yung sinabi niya, mahiya naman kayo. At talagang yung dapat usigin ay usigin. At yung huwag yung pinipili yung mga kaaway sa politika na yun ang inuusig, imbis na yung talagang mga magnanakaw sa gobyerno. Senator Robin? Ako naman po, mga mahal kong kababayan, napakarami pong nagsasalita dito sa ating bayan, kung sino-sino. Ang akin pong imungkahi po sa inyo, sana po ang pakinggan natin, mga katulad ng ating patron, na talaga pong sa matagal na panahon, alam na po nila ang nangyayari sa ating bayan. Doon po tayo makinig. Sa kanila po tayo kumuha ng mga, may matututunan po tayo. Katulad po ng Banateros, nandito, marinig po natin yung malayang pagpapahayag. At sana po dumating ang panahon na muli tayong makabalik doon sa tayo po malaya ding makakalakad na sa mga kalsada na wala po tayong iniisip na tayo baka hindi na umabot kinabukasan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat ha. Ayan, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Sige po. Hoy! Ulitin natin yan. Wala yung mic. Ulitin natin. May mensahe ha. May mensahe. May huling mensahe si Naputol na ba Senator yun? Robin, di ba? Sige lang po. Yeah, Diretso. okay. Pastor, I love you, Pastor.